ang kanilang playing field, no? At kung pupunta tayo doon, talagang ma-aagrabyado talaga tayo. That's why we opted to go to the Supreme Court and file this petition para nga mismo na ang Korte Suprema ang magsasabi na kung makatao ba or nasa batas ba ang ginagawa nitong kongreso na to. Ikaw naman, Tol, anong inyong masasabi doon sa opinion na yun? They are shooting many birds in one stone. Unang-una, ginagawa nila ito para takutin, gipitin, iharas yung mga kasama nating vloggers na alam natin na nagbibigay ng tunay na katotohanan ng pangyayari sa ating lingkungan. Pangalawa, paraan na rin ito ng committee ng Kongreso para pagtakpan ang tunay na issue ngayon sa Pilipinas, kundi walang iba ang Blanco Bycam report. At pangatlo, gusto nilang palabasin na tayong mga vloggers na nagiging critical sa kasalukuyang pamahalaan ay pinagmumukha nilang fake news sa mata ng taong bayan. Okay, right. Ito naman, no? Sa tingin ninyo, gaano kalaking impact sa ating mga vloggers? Ito ba ay, sa inyo lang, personal na pananaw ninyo, no? Magkakaroon ba ito ng impact in the sense na matatakot ang mga vloggers? Well, I don't think so, no? Kasi nga, itong kaming 40 nga na bigla na lang nirelease yung mga pangalan namin. Ako ay hindi ako nakatanggap ng isang formal na imbitasyon. At nirelease na lang bigla ng mga pahayagan na nandun nga ako sa listahan. And technically accusing us of being Pogo-supported vloggers, Duterte-supported vloggers, ay talagang kung natatakot tayo ay hindi na tayo pumunta nito. This is evidence na tayo hindi takot pagka yung stage kung saan tayo po ay nag-question sa kanila ay fair, equitable, at wala nang ibang mas hihigit pa dyan kundi ang Korte Suprema. Dr. Marlo, na masasabi ko? Impact nito hindi para matakot kundi para lalo pa magalit yung mga kasama nating vloggers o tayo mismo nasa vlogging industry, para lalo pa nating pakikihan at lalo nating patunayan na ang gobyernong ito ay wala nang ginagawang tama para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Ang impact din nito, lalo lang nagmumukhang katawa-tawa, lalo lang nagmumukhang circus ang Kongreso sa ngayon. Okay. Bago tayo magtapos, meron akong panghuling ano. Sa tingin ninyo, dalawa, third floor studio, kay Marlon at kay Sir T.D. Ugalbot, sa tingin ninyo, saan to hahantong? Ito ba ay hanggang eleksyon lang or tuloy-tuloy na ito? Well, depende yan sa Kongreso at depende yan sa desisyon ng Korte Suprema sa final na petisyon na ito, no? At sa tingin naman natin, talagang ito is just to cover up, sabi na nga ni Marlon kanina, the real issues, and probably to silence itong mga vloggers ko ito para hindi makaporma yung mga Duterte-aligned senatorial candidates, no? At para makakuha na sila ng bintahan. Kasi if you look at social media now, no, talagang ang sama na ng loob ng madlang Pinoy itong administrasyon na to. So, sa tingin nga natin, yung pag itaas ang kamay mo ni BBM, it's a kiss of death, no? Kumbaga, no? Nangyari yan doon sa recently lang sa Cebu, kung saan pinutakting ng negative comments itong si Gwen Garcia nung pinost na ang pagbisita doon ni Bongbong Marcos. Ganun din yung Congressman Joe Pasco, no? Na siyang asawa ni DOT Secretary Cristina Pasco, pinutakti din. At hindi na nga, na tinorn off na nga yung comment section ng post ni Joe Pasco. So, ibig sabihin, hindi lang siguro mga Cebuanos ang inis na at inip na at masama na talaga ang loob. I'm arguing na buong Pilipinas na to, no? It's the majority sentiment ng mga Pilipino. Kaya medyo sila ay kinabahan at natakot na ata, no? At baka tuluyan ng lalabas sa kalsada yung mga ordinaryong Pinoy. Tulad ng ginawa ng INC on January 13. May palap ko lang doon kasi sa kami natulad. Palap ko lang doon Sir AB, doon sa nabanggit mo na itinaas or ipinukling nga yung kamay ni Governor Gwen Garcia doon sa Cebu, no? Ang realidad kasi or yung parang naturalesa
pagka isang presidente ay proud na proud ang mga itinataas ang kamay. Katulad kay PRRD, hindi na siya presidente pero proud na proud ang mga tao na magpataas ng kamay sa kanya, lalo na yung mga tumatakbong senador o kaya kung ano man na mga tinatakbo nila. Ngayon Sir Rebe, sa tingin ninyo, bakit kaya dito kay BBM mukhang wala yatang proud, hindi yata proud itong kanyang mga kakampi, which is 12 sila sa team nila sa senatorial. Bakit parang wala yata tayong nakikita ng mga posters? Siguro, pabalik-balik ka rito sa Metro Manila, wala kaya yatang nakikitang mga posters na tinataas ni BBM? Well, yun na nga, siguro nag-aalanganin din yung mga kandidato na yun kahit naka-align sila doon sa partido ni Bongbong Marcos. Kasi nga, nafe-feel, meron silang mga internal surveys, yung mga personal surveys nila. At alam ko na alam nila ang sentimento ng karamihan ng mga Pilipino. Kaya ayaw nilang ma-associate doon sa Bongbong Marcos administration. Therefore, kabaliktaran noong panahon ni PRRD ang nangyayari nito ngayon. At lalo-lalo na pag may inendorso si VP Sara, yun talaga ang final nail in the coffin dito sa mga kalaban or nasa Bongbong administration na lineup. Okay, sige, ikaw naman Sir Marlon. PMR, may tatlo ng senatorial candidate na tinaas ang kamay ni Marcos Jr. Okay. Ito yung sinasabi niyang top 3. Top 3 sa pangalan, sa katauhan ng Tolentino, Abalos at Pacquiao. Alam naman natin yung tatlong yun, maliban kay Pacquiao na nakapagtataka, parang kailan lang nung nakaraang presidential elections, siya mismo ang mainit na nananawagan na bayaran yung buwis na pagkakautang ng pamilya Marcos. Pero ngayon, siya pang naglalakas loob na magtataas ng kamay kay Marcos Jr. Ang nakakatawa rito at nakakatawa, itong tatlong to ay hindi pumapasok sa survey. Nako po. So lalo lamang silang pupulutin sa kangkungan ngayong darating na lang. Ano ang ibig mo sabihin, kapatid na Marlon? Ito ba ay bad omen? Pwede. At sabi nga ni Kuyang Ibi, kiss of the kiss of the. Malayong-malayo sa katotohanan na yung ibang kandidato mapa-nasyonal, mapa-lokal ay nagsisiksikan para lamang itaas ang kanilang mga kamay ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sir Rebin. Ay. Sir Rebin, tsaka kasamang third floor. Dito sa ating mga viewers, 2,200 tayo ngayon. Anong masasabi ninyo? Yun na lang pinakapahuli nating ano. Ano ang magbigay kayo ng, kasi siyempre nai-stress din sila. Katulad kanina, nakamonitor din ako doon sa HOR. Nai-stress daw sila manood, kaya nagpupunta daw sila dito. Ang title ko ngayon nito, no? Si Abante, umiyak. Ang mga vloggers pumunta rito sa Supreme Court. Sir Rebe, ano po ang inyong masasabi o mensahe na lang sa ating mga viewers at mga supporters? Well, wala naman talaga tayong ibang mensahe. Kundi, makialam na sila kasi binabastos na nila yung pera ng sambayanan, binabastos na nila yung konstitusyon natin, binabastos na nila yung basic rights of individuals, no? At ito na nga, from the Vice President hanggang ngayon, ordinaryong mga tao, katulad ko, katulad ni Marlon, katulad ng 40 sa amin dito, na pinapatawag nga nila under the guise of a legislative inquiry, when in fact, it is not. Alam natin yan. It is an inquiry or an investigation in aid of legislation and in aid of a demolition job against the critics of this administration. So, ako po ay kanina sa sinabi ko nga is I'm imploring at inimbitan ko po yung lahat kayo dyan na makialam na. I'm not saying na lumabas kayo. What I'm saying is paki-inform ninyo yung pamilya nyo, yung mga kaibigan mo, yung mga kilala nyo kung ano talaga ang nangyayari sa bayan natin. Yun lang. Sir, sa tanong lang sir, Sige. direct to the point. Kayo po ba naniniwala na may kinalaman po si Bongbong Marcos sa lahat na ito ng panggigipit sa mga vlogger? Dahil alam naman po natin na lahat ng mga vlogger ay nagsasalita, hindi lang po against sa mga kongresista na mga napakakapalang mukha, kundi sa totoong mangyayari sa ating bansa na ang pinupunto natin lagi ay ang lahat na ito ay may kinalaman si Marcos Jr. sa lahat na kapalpakan sa bansa natin. Well, of course, no, kasi nga, the buck stops with Bongbong Marcos. He is in fact the fucking president. Yeah. Lahat dyan sa kabinete niya, sila ay mga alter ego ng presidente. Down to the last bureaucrat. Putang ina siya pa yung nagdidepensa ngayon sa palpak na trabaho ng legislative kung saan nga
na nakitaan ng mga blanco yung BICAM report. So, hindi lang si Bongbong Marcos, no, ang may alam dito. It's the triumvirate of Lisa Marcos and Martin Romualdez. This is history repeating itself. During the first Marcos administration, we have the Ferdinand Marcos Sr., we have Imelda Romualdez Marcos dictating into her husband, the president. We have Lisa Araneta Marcos now dictating to his weak, bangag president husband Bongbong Marcos. And we have another Romualdez, Speaker of the House, kung saan in the first Marcos regime, itong tatay niya na si Cocoy Romualdez was the biggest crony of then President Ferdinand Marcos Sr. And I will argue, itong administrasyon na to, itong the same Romualdez Araneta Marcos triumvirate, a triumvirate dictatorship, will meet the same fate. Tama si Pangulong Rodrigo Duterte. They will suffer the same manner yung first Marcos regime. No? Hindi ko na sasabihin kung ano yun. History will repeat itself. It's repeating now. And therefore, abangan na lang natin. Malapit na yan, sir. Malapit na. Hopefully, malapit na. Sa madaling salita, hindi lamang ito yung may kinalaman, kundi sila mismo ang arkitekto nito, yung troika sa pagitan ni Marcos Jr. ng asawang si Lisa Araneta Marcos at higit sa lahat, ang gigil na maging Pangulo ng Pilipinas na si Martin Romualdez. Salamat, sir. Maraming salamat. Salamat. Sige. Salamat, sir. Salamat.